marami raw proyekto ang lokal na pamahalaan. Yun nga lang, panay kalsada, barangay hall at basketball court. Bakit kaya ganito ang pagtingin ng mga tao? Ano ba dapat ang ginagawang batas at proyekto ng lokal na pamahalaan? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Pinky Aceron. At ako naman si Alex Colette. Marami siguro sa atin naguguluhan sa istruktura ng lokal na pamahalaan o LGU. Minsan hindi natin alam kung saan tayo lalapit para sa ganito, sa ganyan. Sino bang nagpapatupad ng batas na ganito o ganyan? Ano ba talaga ang struktura ng LGU mula sa batayang unit dito ng barangay hanggang sa lalawigan? Nako, ang dami mong tanong. Ano mo kung gulong-gulo ka na? Alam mo, para malinawan tayo, dapat panoorin natin. Ang lokal na legislatura ay binubuo ng sangguniang panlalawigan para sa probinsya, sangguniang panlungsod para sa lungsod, sangguniang bayan para sa munisipalidad, at sangguniang barangay para sa barangay. Ang opisyal na tagapagpataloy ng mga ay ang vice-gobernador para sa sangguniang panlalawigan, vice-alkalde para sa sangguniang panlungsod at sangguniang bayan, at punong barangay para sa sangguniang barangay. Binubuo ng iba't ibang komite ang mga lokal na legislatura, tulad ng Komite sa Apropriasyon, sa Kababaihan at Pamilya, Karapatang Pantao, Kabataan at Sports, Pangangalaga sa Kalikasan at iba pa na nakaayon sa pangangailangan ng lokal na pamahalaan. Tungkulin ng lokal na legislasyon na pangalagaan ang kaayusan at pagpapaunlad ng kanilang nasasakupan sa pamamagitan ng pagpasa ng mga ordinansa na angkop at kailangan sa kanilang lugar. Ang mga ordinansa nito ay alinsunod sa mga pambansang kautusan at hindi sumasalungat sa saligang batas ng Pilipinas. Ayan, partner, nabigyan na tayo ng linaw dun sa istruktura ng LGU. Pero alam mo, actually, sa totoo lang, marami pa akong tanong, ha? Pero hindi lang dyan magtatapos ang talakayan natin, syempre, di ba? Hindi pa tapos? Akala ko tapos na. Hindi, pa. Aalamin natin kung ano ba ang Internal Revenue Allotment o IRA. Saan ba galing yan at saan ba dapat napupunta yan? Anong klaseng batas at mga proyekto ba ang pinatutupad ng LGU? At syempre, dahil eleksyon na, aalamin din natin kung ano ba ang katangian ng mga pwedeng tumakbo. Sasagutin natin ang lahat ng yan sa pagbabalik ng paghahanda sa Hatol ng Bayan. May mahigit 42,000 barangays sa buong bansa. 20,499 ang nasa Luzon, 11,444 ang sa Visayas, at 10,082 sa Mindanao. May 3 munisipalidad na isa lang ang barangay. Adams, Ilocos Norte, yan ay Barangay Adams. Dumalneg, Ilocos Norte, Barangay Dumalneg. Kalayaan, Palawan, Barangay Pag-asa. Maynila ang lungsod na may pinakamataas na bilang ng barangay. Umaabot ito sa 97 barangays. Sa pagpapatuloy ng paghahanda sa Hatol ng Bayan, kasali po kayo sa talakayan. Ipadala lamang ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook page, www.facebook.com/paghahandaptv o kaya sa aming Twitter account at paghahandaptv. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa paghahandaptv@gmail.com. Kanina napanood natin ang istruktura ng lokal na pamahalaan. Ngayon naman, talakayin natin ang mas malalim ang mga batas na ginagawa ng LGU. Ano ba ang katangian ng mga ito? At ano-ano ba dapat ang proyekto ng LGU? Kalsada lang ba o basketball court? At ano ang tinatawag Internal Revenue Allotment? Para alamin natin ang mga bagay na yan, sasamahan tayo ng ating mga panauhin. Yes. Pinky, pakikilala ko sila. Dito sa kaliwa ko si
Mayor ng City of Alaminos, Pangasinan, si Mr. Hernani Braganza. Yes. Magandang araw sa inyo. Yes. Siya ay dating former representative of the 1st District of Pangasinan ng 10th Congress at tumatakbo siya ngayong gobernador Governor ng Pangasinan. Yes, that's right. At sumunod naman si Mayor ng Rosario, Cavite, si Honorable Jose M. Ricafrente. Mayor siya dati noong 1992 to 1998 and from 2007 up to the present time, he is the Mayor of Rosario of Cavite. And he is also running for his 3rd term. 3rd term, yes. Oo. Magandang araw sa inyo. Yes, so, kasi ang gusto po namin, marami po kaming tanong tungkol sa pagpapatakbo ng isang local government unit or LGU. Kasi nung episodes po namin, nakapanayan po namin mga governor at vice governor. So, nakita po namin ang isang aspeto ng pagpapatakbo ng LGU from the legislative level. Gusto po namin malaman kung paano naman patakbuhin ang isang local government unit from the executive level. Yan. Well, unang-una dapat ma-close yung partnership between the Office of the Mayor at saka yung Office of the Vice Mayor and the councilors. Okay. Kasi as a rule, at ito'y bate sa ating local government court at sa constitutional natin, walang pwedeng gawin yung mayor na walang pahintulot yung sangguniang panglungsod o sangguniang bayan. Siyempre, the most important legislation normally is the budget. Kasi dito umiikot yung buhay ng isang munisipyo. Di ba? At hindi lang proyekto yung pinag-uusapan ho rito. Kasama na ho rito yung pasweldo sa mga tao. Di ba? At pagpapatakbo mismo ng isang munisipyo. So, kung yung budget mo hindi aprubahan o magulo yung proseso, di ba doon po sa sangguniang bayan o sangguniang panglungsod, halos hindi gagalaw yung munisipyo. So, to my mind, that is the single most legislation. Pangalawa ho dyan, siyempre, yung mga iba't ibang programa at proyekto na ginagawa ho ng isang mayor in partnership with the sangguniang bayan na kailangan din po ng kung minsan municipal or city ordinance para mapatupad yung proyektong yun. Mayor Ricafrente, halimbawa sinasabi ni Mayor Braganza na yung partnership ng Vice Mayor sa Mayor, paano kung magkaiba kayong partido? Pati yung mga miyembro ng sangguniang panglungsod, iba-ibang partido. Paano ang teamwork nun? Paano nyo na ipagkakasundo yun? Dapat supportive ang ating Vice Mayor at sangguniang bayan sa Mayor. Kasi kung lagi mo nagbabagang yan sa politika, wala nang mangyayari sa isang bayan. Mabagal ang asenso, hindi unlad, kung panay away na away yung Mayor, Vice Mayor, mga konsehal. So kung kailangan isa lang ang takbo, isa lang ang direksyon ng Mayor at Vice Mayor. Kung magkatunggali kayo sa eleksyon, pagdating sa trabaho, pwede mo nang magsama kung gano'n sa amin. May nagiging problema. Dati, kalaban din kami ng konsehal, pero pagdating mo ng trabaho, niyayaka po natin silang lahat. Wala namang politika pagdating sa kabutihan ng bayan. Kumbaga, nawawala yung konsepto na, ako, ganitong partido ko, ganyang partido ka. So basically, ang common ground ninyo is paglingkuran ng inyong constituency. Tatandaan sila ng taong bayan Kasi Consel ganito, si Vice Mayor, obstructionist to Siya pumipigil sa mga programa natin. Tungkol sa mga magagandang programa ng administrasyon. Pagdating ng eleksyon, mahirapan na sila. So, makisama po sila. At saka sabi there is such a thing as yung common interest namin lahat. Right. Sa tingin naman, ikakabuti ko ng bayan. Then, may mga favorite din na kami na mga proyekto na pinaglalaban din naman nila. So, that's the beauty of yung democracy at the local level, di ba? So, minsan, dahil ikaw naman yung mayor, maintindihan mo rin na may mga pangailangan din kasi may kanya-kanyang legislative district din po yung mga konsel namin. Iba-iba naman yung problema, bawat distrito. So, at the end of the day, hindi na yung partido ang tinitignan mo, yung problema. Right. Diba kung paano? Looking at the bigger picture, kumbaga. Napansin ko lang, Alex, kasi doon sa previous episodes natin, di ba, tinalakay natin yung
paano tumakbo ang camera. Ang nakikita ko dito sa LGU, parang mini version ng camera kasi may mga komite ka. Di ba? Tapos syempre nandyan din yung pinag-uusapan, yung usaping budget, di ba? Kumbaga, hindi makakakilos ang isang LGU kung wala yung budget. Yung ganun. And kung hindi pa maaprubahan ng budget. So, okay, going back to that point on committees, no? Ano yung klase mga komite ang involved sa isang LGU? At paano sila tumatakbo? Marami yun. Una-una, pinaka-importante yung Committee on Appropriation, kagaya rin sa Kongreso. Yun ang pinaka-mahalaga kasi siya nagpipresento ng budget na binigay ng mayor, siya magdedepensa sa Sangguniang Bayan. So, may Committee on Health, Committee on Public Works, pares din isa lang puntos ko dito Ang problema sa local autonomy natin, yung mga resolution, ordinansa ng Sangguniang Bayan, bakit kailangan pa-aprobahan ng Sangguniang Panlalawigan? Yung budget namin, kailangan pang dalhin sa Sangguniang Panlalawigan, pera naman sa ngayon ako doon nagtatagal commission si Mayor Bragasa, magiging gobernador ko. Ewan ko kung papayag to. Ngayon dapat yung mga ordinansa, resolution, sa Sangguniang Bayan, ng munisipyo, hanggang doon na lang. Meron naman ng check and balance din yan May mga auditor din kami, mga accountants din naman. So, bakit kailangan pang dumaan sa Sangguniang Panlalawigan? Yung kanila na lang intindi na yung budget nila, yung ordinansa nila, provincial ordinance. Yung municipal ordinance, resolution, dapat hanggang doon na lang sa level namin. Doon na nagtatagal commission lalo yung budget, hindi ka agad magamit namin. Kasi nakapending sa hindi ba parang ang dami para sa Sangguniang Panlalawigan, parang formality na lang yun na hindi ka taliwas sa batas. Technically, dapat ministerial. That's right. But minsan kasi, kung nahaluan na ng politika, mag-usapin yun. So, iniipit. May mga budget comments pa sila. Ito, sala to, hindi sangayon sa batas. Pero naman ng munisipyo. Kami naman mananagot noon Di ba? Pag inaproba ng Sangguniang Bayan, aprobado ng Vice Mayor, ng Mayor, dapat effective na kagad yun. Hindi kami mapag-release hanggat hindi aprobado ng Sangguniang. Yan ba problemang yan laganap sa bayan o paminsan? Lahat to, napipending sa Sangguniang. Basta hindi mo kapartido yung yung governor, kumbaga. Depende rin sa composition nila Depende sa thinking naman sa itaas In the case of Alaminos, last year pinatawag kami bigla na hindi naman ginagawa dati. I am on my 8th year as mayor. All of a sudden, kailangan aprobahan nila. Sabi ko, bakit? Eleksyon in a way, parang sinasabi nito yun Pinapatawag kami kasi magpapakilala sila. Yung mga kandidato naman at the provincial or at the district level, yung mga board member. Sana okay lang sana sa akin yan Kaya lang, basta malinaw yung rules na ministerial kayo. Di ba? Of course. Pangalawa, magkaiba yung rules ng munisipyo at city kasi. At one time, the provincial board wanted to suspend me. Wala naman silang authority over sa akin kasi ang mga cities under the office of the president, yung mga ganun ba? So, bakit ako pinapasuspindi? Kasi nagpatayo ako ng isang state university sa aking city na ang kakompetensya barkada ko ng governor namin, yung ganun. So may halo talaga politika. May mga incident. Kaya, minsan, sisilipan ka kung paano ka iharas. Ito yung mga hindi na, sabi ko, hindi na demokrasya ito Kumisyon na kasi, may magustong ipagawa sa munisipyo, hindi na dumadaan sa mayor. Pagkalaban ng mayor, hindi na gusto. Hindi directors na mayor. Dumadating na lang doon, hindi namin lang. Kumbaga sa bahay, hindi man lang kumakatok muna. Dapat kakatok muna sa mayor, si bilang governor, meron kaming papadalang proyekto niya, may papagawa Hindi ko namin alam bigla yung darating doon. So nawawala yung local autonomy. Ano silbi pa doon, di ba Hindi naman nirespeto. Ang kapangyarihan ng alkalde, ang gobernador biglang bababa doon. O sino man tao niya. Papadala wala mo sa proyekto. Kaya kakatok muna, coordination sa engineering namin at sa mayor. Kasi bilang, may padadala kami dyan Yung isang problema kasi dyan, minsan napupulaan yung local government kapag hindi maganda yung pagkagawa ng proyekto. Tama yun. So, gano'n ba? At the end of the day, imahe mo yung... Kasi whether you like it or not, politics is also perception. Right. Diba, for example, pag yung kalsada, sira-sira, sabihin, ninakaw. Yun Actually, yun well, whether we'd like to admit it or not, yun talaga ang nagiging perception ng tao talaga na kapag baku-bukundan. Naku, ano bang ginagawa? Natutulog sa pansitan tong si Mayor ganito-ganyan. Minsan naabutan mo lang yung proyekto na yun May gagawin ka, hindi mo ma-repair dahil may priorities na iba Yung gano'n ba? So, kung sobrang pera, ayusin mo, siyempre, para hindi maka-aksidente. Yung problema ng
mga mayor, sa mga governor, sa sangguniang panlalawigan, nasa LGU code yan, di ba? Yes, pero yung sinasabi mong mayor na dapat ministerial lang yan, nasa LGU code rin ba yan? Kasi yung problema na yan, paano natin babaguhin yan para hindi naipit yung mga Actually, proyekto? at present, yung batas talaga, meron naman silang, may mga powers yung local, yung mga Office of the Governor, o yung sangguniang panlalawigan over local governments. Ang sinasabi lang mo siguro ni Mayor minsan, huwag nilang gamitin yung posisyon na yon para mangharas. Yun ang siguro yung gusto sabihin. Kasi we also respect the authority over yung teritoryo kasi yan, di ba? But you can refer that to the DILG, right? You can every time. Ang nakalagay sa code, supervision lang ho. Administrative supervision, hindi control. Hindi control. Iba yung control sa supervision Supervision lang, kung may on face value, pero nilalabag ka doon sa regulasyon. Ministerial lang You also have the power to suspend you. Okay. You know. You have the power to suspend, di ba? But that power can also be corrected by kung minsan kung abuso yung pag-suspend, it can be corrected. It can be appealed to higher authority. Ang hinihingilaw naman kasi namin ng mga years, coordination. Kung di mo sa amin sa engineering namin, provincial engineer, sa municipal engineer, kung meron sila mga projects na ipadadala, i-coordinate man lang para hindi nagkakaroon ng overlapping. May coordination. Kung may conflict, sabi nga ni Mayor Braganza, alam natin sino mananagot. Kasi lahat ng bagsak sa amin Kasi doon ginagawa sa teritoryo namin Di akala ng tao, kami yun. So yung delikadesa man lang, yung respeto at yung coordination. I'll give an example. Walang kinalaman naman yung governor, no? But yung DPWH, for example. Yes, May pinag-bidding ko kaming kalsada. So, may pera na, lahat na gagawin na lang. Yung DPWH, dahil yung congressman ho namin, nagpabid din the same road. Without coordination sa local government, nag-double funding ho yung project. Pangalawa, ginibahan na ho nila yung kalsada without informing us. Tama ho. Ganun din Sa asawa ko ng Diyos, tanggal yung district engineer. Yung ganun ho ba? Ganyan yun Kasi it's a waste of resources. Tama. Kapag hindi nag-uusap-usap po sa baba. Tama ho. Kung masyadong mahilig sa politika yung mga politiko doon sa lugar, pasikatan o epal, kasi gusto mauna yung mukha nila doon sa project. Tama. Yun yung nangyayari. Sino nagbabantay ng mga ganyan sa gobyerno natin para hindi mangyari yan? Hindi ba DILG ba? Para hindi magkakaroon ng double funding. Meron naman siguro dapat nagbabantay. Ganyan yung nangyayari sa amin May pinapatay na kami school building sa isang eskwela. Pinatigil nila, hinihin pa ako ng mga dokumento. Meron doon sila ipapatayo din doon. Sabi ko, ano namin to pondo namin to, hindi na pondo nila. So, anong ahensyang arbiter? Actually, may mga basic protocols di ba? Na, for example, in the case of cities, dapat nag-report sa amin yung mga representative ng national agencies sa lugar. So, automatic yun. So, hindi sila pwedeng gumalaw doon na hindi man lang nagpapasabi sa amin. Kung baka in our language, bumusina ka muna. Di ba? Kasi pag bumusina, hindi naman namin tatanggayin yung project mo Totoo yun. Basta alam lang namin kung saan mo ilalagay para alam namin dugtugan. Sabihin sa sandali, may pondo na yan. Magkakadoble. Yun lang naman. Kasi, tandaan nyo, yung pag-identify ng project sa isang lugar, pag galing mo yun sa national funding, very specific ko yun Hindi pwedeng galawin yun. Ganun din po sa amin. Once approved by the Sangguniang, di ba? Tapos nagka-double funding, mahirap po i-realign yun, totoo. You have to go through the process again of realigning that money and putting it somewhere else. So, ang bottom line doon, delay. Tama. Kami ho yung bumurahin ng taong bayan. Tama yun. Yun lang naman yung epekto, Kasi na parehas yun. Karanasin na sa Alaminos, tsaka sa Rosario, ganun din, Ganun din. Palagi ko sa ibang bayan, ganyan din nangyayari. Marami yung gano'n. Pinky, meron akong gustong maibalik lang na tanong. Go ahead. Kasi tungkol sa teamwork nila sa Sangguniang Panglungsod, bilang mayor, dahil hindi naman kayo parte sa legislatura ng city, di ba? Executive kayo So, anong papel nyo sa paggawa ng ordinansa? Taga-advise lang ba kayo? Taga-sabi itong gawin natin? Pero wala kayong powers, di ba? It can be done on several ways. Unang-una, pwedeng administrative bill yan Administrative ako yung mayor, may akong gustong project. For example, pina-wireless ho namin. Pinagyan ko ng internet lahat yung barangay ko. Okay. Di ba? So, kailangan ko ng funding mo ron. Okay. So, yun, yung meron kami ordinansa. Kausapin mo yung Sangguniang, tapos langarin na lang nila. Labas ho, siyempre yung maintenance ng project na yun. So, gusto mo magpasa ng isang ordinansa ulit para sa maintenance, sa sustenance ng maintenance ng project na yun, kakausapin mo ulit sila. Pero kung hindi sila sang-ayon,
Anong mangyayari? Problema yung gulo. Naglibin din. Pwede bang Nangyayari yun. Nangyayari yun. kasi hindi ba kung merong silang gustong ordinansa, pinapapirma rin nilang mayor para Sa approval ho? Ma-approval. Pag walang approval ng mayor, Wala, pwede dito. May veto power ka rin naman. But they can also overturn it. Yun naman yung batas natin. Ganun. At saka hindi naman kami pwedeng mag-enter into contract nang hindi Wala wala sila. authority. Authority. Kaya kunyari may programa kami, gusto namin bumili ng lupa o sa ospital, meron kami kontrata, hihingi muna kami ng authority sa Sangguniang Bayan bago kami pumirma doon sa MOA o sa agreement. So, yun yung kagandaan. Pwede kami mag-initiate kung anong programa gusto na in the form of resolution o ordinansa, papasa ko namin sa mga konsyal na mag-sponsor. So, in that process, yung approval ho namin. Yun ang participation ho namin dito. Pinky, very interesting. Oo nga. Pero bago natin ituloy ang ating usapan, huwag po kayong aalis at magpapatuloy po tayo sa paghahanda sa Hatol ng Bayan. Pateros is the only municipality in NCR which is not yet converted into a city. Welcome back! Nandito pa rin po tayo sa paghahanda para sa Hatol ng Bayan. At kasama pa rin natin si Alex Colet, ang aking co-anchor, at ang ating mga guests na sina Mayor Braganza at Mayor Ricafrente. Yan. Okay. Mabalik nga tayo sa ating usapan kanina, no? Actually, curious ako, Mayor Ricafrente, Mayor Braganza, no? Just how does an LGU come up with ordinances? Ano po ba ang prosesong pinagdadaanan ng ordinansa? Well, yung sa pag-draft mismo, kung ang nag-initiate po yung, let's say, isang konsyal, normally kinukonsult naman po yung mga executive departments namin. So kung may kinalaman ito sa agriculture, for example, kinukunan ng datos o statistics yung pong aming department head sa agriculture. In the same manner as kapag yung ordinansa naman nag-emanate sa amin, tinatawag din yung mga department heads, yung mga experts within the executive branch na dumidepensa doon po sa it's a two-way process, really. Tapos, it follows the same principle or processes katulad doon sa Kongreso at Senado na dumadaan po ito sa first reading, second reading, third reading and approval. Then signing of the ordinance or resolution. Tungkol naman sa, siyempre, meron naman sigurong public hearing yan. Totoo. Paano ang process ng public hearing para malaman ng mga... Pinapatawag yung mga concerned sectors, kunyari, tungkol sa tricycle. Ipapatawag mo yung TODA. Kunyari, magtataas ng fare o regulating fare. Papatawag yung mga TODA, mga bite-size stickers, para bago ilabas yung... Pero lahat ng ordinansa kailangan dumaan sa public hearing. Kung yun, lahat ba? Halos lahat, in general, kinakailangan, alam mo, consultation. May bago kami tinitesting ho ngayon, na yung budget ho namin, bago namin dinadraft, dumadaan sa open process and consultation with NGOs and the people in general. So ito yung pera namin, ito yung pera ng munisipyo, ano ba yung gusto niyong proyekto? Open to the public yan. Open to the public. We do that, and we do that in partnership with some NGOs. At sa City Hall. Mas malaking lugar minsan para ma-accommodate mo yung... So, tatanungin nyo na yung mga barangay captains, anong project gusto mong pagawa sa lugar mo? Para may isama natin sa annual budget ng munisipyo. Kasi hindi yung pagyari, nasa kasi lang kailangan ng poso, kailangan dyan ng barangay hall o repair, isipin nyo na sa amin hanggat ginagawa pa yung nagkakaroon pa ng budget hearing. So lahat ng sectors, kinokonsulta ko natin. At may mga may mga sa bataso natin, may mga check and balances. Sa amin daw, tinatawag na City Development Council where the barangay captains, NGOs, selected based on the law, members of that council para tinitirin yung budget bago isasubmit. So then you sign as mayor, then isasubmit na yun sa totoo lang, napakaraming councils May Health Council, may Peace and Order Council, lahat ng MPDC, di ba? May Development Council. Lahat kung masusunod lahat talagang may involvement yung community. Sa bawat galaw ng munisipyo o ng siyudad, makonsulta bawat sektor. Bawat galing ordinansa o resolution o batas, talaga alam mo ng mga sektor na maapektuhan. Bukod doon sa taong bayan. Sa lahat ng proyekto, kailangan dyan ng pondo Definitely. Diyan
diyan papasok yung internal revenue allotment Yes, o IRA. So, Tama. ano bang porsyento ng lungsod diyan sa IRA na yan? Well, Alaminos is still an IRA-dependent city. No? Kasi technically, we're a rural city. No? So, sa budget ko namin na 300 million, almost 70% ho nun is IRA. IRA is based on your population and land area. Okay. Yun ang batayan ng pag-compute ng IRA. And that is your share from the national government. Yung pong cities, iba ko yung formula eh. Well, iba ko yung Okay. yung cities, may sarili kaming kami yung nag-uusap tungkol ho dyan. Mas Yung malaki. munisipyo, Iba mas malaki na pupunta sa cities. Kasi no? mas marami ng tao kasi. Well, actually, yung statistics ng gobyerno ko natin ngayon, 40% of the entire population of the country live in cities. Of the 1,800 municipalities sa buong Pilipinas, there are less than 150 cities sa buong Pilipinas. So you could just imagine the concentration of people living in cities. Iba pa ho ito yung iba pa yung day population na. We're just talking, kumbaga, Alaminos is the center of trade and commerce in Western Pangasinan. So, our population shoots up in the morning. At kapag dumami yung tao, dumadami rin yung problema. Di ba, traffic, peace and order, basura. Kala to yun. Sagot mo. Di ba? Iba yun kung natutulog lang sa bayan mo. Di ba? Balita doon naman sa amin. Kami naman sa Rosario, hindi kami IRA dependent. Kasi malit lang ho, tama sa sabi ni Mayor, depende ho ang IRA sa population tsaka sa land area. Ang Rosario, kukunti population at malit pa yung area, dahil second to the smallest town kami in Cavite. So napakalit ang IRA namin, mga 7 million lang a month. Magkano lang isang taon yun. Kaya kami, ang income namin nagagaling sa EPSA, yung economic zone. May 5% to tax sa gross income. Ang 3 naman sa national, ang 2% sa amin. So doon kami nabubuhay sa 2% na galing sa gross income tax, malaki yun. So kami, unfortunately, mas malaki kami kaysa sa Alaminos, mga 600 million yung budget namin na binibigyan naman sa social services naman. Mahirap na mag-qualify na city, ano? But may population. Kaya nga, doon kami madadali kasi namin maliit. Kailangan voting population, malaki-laki. Eh kami, sa income-wise, qualified kami. Pero sa population and land area, hindi kami qualified maging city. Oo. Oo. Ay, nga pala, no? Ano nga? So Paano budget to nga ulit? population, malaki yung ratio. Yes. No? Yun na nga, yung per capita, malaki yan. Siguro sa lungsod mo, hindi na kayo nag-levy ng taxes o Meron po mga rin, amusement pero at tax. least minimal na. Very minimal. Para hindi mag-react ang tao, sabihin, laki naman ng kita sa EPSA. Tsaka may fish port din ho kami. Kaya siguro na tabing dagat din kami. Yun ang pinaka, namin, the source of income. Yung fish port at tsaka yung sa EPSA. Kami sa Alaminos, we have not raised taxes in the last 10 years. Ang ginawa ko kasi namin, una, minodernize namin yung mga processes doon sa munisipyo. In effect, what we're simply saying is that inalam muna namin yung universe ng tax collection. Kasi ang hirap nung taas ka ng taas ng buwis, tapos hindi naman nagbabayad yung marami. In my case, ganun yung nangyari. So, in-identify muna namin yung tax base namin. Inalam namin kung magkano po kolektahin namin dyan. At nung nalaman na ho namin, di ba, ngayon pa lang namin pinag-aaralan yung pagtataas ho ng buwis. So, without imposing new taxes, nag-increase yung local collection ho namin by almost 100%. From 20, in fact, more than that, from 20 million to 60 million, na wala hong pagtataas ho ng buwis yun. Kaya lang, moderno lang yung sistema ho talaga. Di ba? Kasi sa amin kasi, kung titry mo yung maliliit na negosyo, o yung galit sa yung tao, mga sari-sari store, tatasan mo tax. Siyempre mga galit sa iyo. So ang tataksan mo, yung medyo malalang negosyo. Mga pabrika, yung may SMCT rin sa amin SMCT Rosario, yung mga sa loob. Kaya medyo gumaganda ang kita namin. Yung buwis na galing sa lupa, mahirap po yun. Kasi ang nangyayari, kung masyadong mataas yung buwis, Yung amilyar. nag-impose mo sa lupa, at hindi mabayaran mo ng tao yun, pwede ba confiscate yung lupa So, technically speaking, walang confiscatory yung nature ng tax pag ganun. Di ba, like in Pangasinan today, they increase yung real property taxes by 300%. Imagine 300%, di ba? Yung magsasaka na ang lupa niya ay rain-fed, na dati 500 lang ang binabayan, magiging 2,000-3,000. Kung hindi niya mabayaran, pwede isubasta yung lupa niya. Totoo yun. Maganda yung kinamayor dahil sa negosyo nang gagaling yung bulto ng buwis nila. Parang, those who have more should pay more. Di ba? Parang gano'n So, yun yung maganda ko dun sa ganung sistema, yung moderno yung ekonomiya ng lugar na yun. Tama. Mayaman yung munisipyo. At saka sa hindi naman namin solo ng munisipyo May share din ng probinsya. Right. May share ng school board.
O magkano ang titira sa amin? Maliit din na sa munisipyo, nare-retain namin. Wala, pag hindi, may barangay share din ho. So, ang munisipyo... Masyadong hawal siguro sa 600 billion. Sa EPSA lang. Sa EPSA ko lang. Mayaman yung lungsod nila. Malinis, pero mayaman. That's a classic example of yung development na gusto mong mangyari sa lugar mo. Like sabi ko, in the case of Pangasinan ho kasi, natatawa kami dahil kami yung supplier ng bango sa Manila pero walang sardinas na made in Pangasinan. Totoo yun. Ironic, ano? We are one of the biggest suppliers of mango. Not only in the Philippines but sometimes outside of the Philippines. Walang mango juice na gawa sa Pangasinan. Yung tinapang bangus namin. Sa kanila nagagaling. Yung bangus namin. Tinapang salinas. Yung bangus, nagagaling. But the factories are in other towns. So yun ang sinasabi ko namin na kapag moderno yung gobyerno mo, moderno yung ekonomiya mo, moderno din yung trabaho. Diba? At mayaman yung gobyerno dahil malinaw yung tax base sa pinanggagalingan. Dapat mag-intervene talaga ang gobyerno. Kasi pag hindi pumasok ang gobyerno at kanya-kanya, at hindi tulungan ng gobyerno, walang mangyayari. Mayor Braganza, no, sabi niyo mga 70% galing sa IRA. So siguro above 200 million yan. Yes, ang national government ba meron sa LGU code merong control kung saan yung gagastusin yung pera niya? May formula yan. May formula yan. Yung paggamit ng IRA. For example, yung development fund mo lang should be 20% lang. Tama. Anong ibig sabihin development fund? Development fund is the money that you can use for projects and programs, for the people in general. The rest of the money are... Hindi yan yung roads, bridges? Yun na yun. Infrastructure. Okay. Infrastructure. Actually, now that we're talking about infrastructure, I'm kind of curious. Kasi kunyari, let's say, may mga instances na may maririnig ka nagrereklamo, grabe, bako-bako ang daan, ganyan. O kaya walang ilaw ang isang... Actually, maraming lugar na wala pang ilaw sa probinsya, na kailangan talagang ilawan. Sino bang, kanino bang jurisdiction yon? Sa local government ba yon? O sa DPWH? Where do you draw the line? Depende sa proyekto. For example, yung sa usapin ko ng kuryente, kasi normally national government ang gumagawa niyan. Di ba? Yung NEA, malapit lang opisina rito sa atin. Yung NEA, no? So they provide. In fact, ang programa nga po ni Pangulong Aquino ngayon is mailawan lahat ng sitio. Like in the case of Balaminos, lahat ng barangay may ilaw na. Pero bahala ang lungsod doon para patuparin yun. O hindi, coordination talaga. Normally, yung pondo, pag galing sa national government, dumadaan sa mga cooperatives. Electric co-ops, sila rin nag-i-implement ng projects. Minsan kami na rin mismo nag-i-initiate. Either we ask money from the national government or kapag matagal yung national government hindi mapondo, kami rin yung nagpapapondo. Lalo pag malaki yung lugar o may potential yung lugar for local economic development. For example, 100 Islands. Along the beach, walang kuryente. Gusto mo lagyan ng kuryente para pumuntang negosyo ron. Di ba? Kung may kuryente, lagyan mo ng internet, these things go hand in hand. Patubig. At doon mo kukunin sa development fund yun? Pwede kunin yun sa development fund. Yung 20% ba, minimum or you can go beyond it? Minimum, you can go beyond it. Ibig sabihin, for example, automatic na 20% yung pwede mong. Okay. Pero if you can generate additional resources from out of businesses in your area, then pwede mong ipatong. May infra pa. Bukod sa MDF nyo, Municipal Development Fund, meron pa rin infra. So, may proyekto rin mapapagawa. For infrastructure. Yung budget for infra. Bukod pa sa MDF, automatic, obligatory yun. Yun lang ba yung sa LGU code, yung 20%? Meron pa bang ibang, like, ano pa? Yung sa 80%, saan yung dapat i-gastos? Kung meron kaming additional funds, pwede namin sa infra, sa social services, pansweldo ng tao. So, depende sa priorities ng munisipyo. So, yun. Gusto ng ibang munisipyo, sa infra lahat. Gusto sa social services. Kaya mayroon po kumisan maghati-hati. So posible pala yun. Posible ho. So, hindi pwedeng pantay-pantay ang budgeting. Hindi ho. Ang pansweldo. Kung ano gusto nyo, kasi maraming tao, mag-job JO kayo, maraming tao nga. Pero mapakakalimutan mo yung infra mo, yung social services mo. Kaya depende sa gusto nyo ma-maximize na serbisyo sa tao. Sa amin, meron kami tinatawag na 10-point agenda. Okay. This is where we allocate the funds. No? So they are categorized accordingly. Meron kami local economic development. For example, malinaw sa amin, ang Alaminos, agricultural city, tourism city, center of commerce. So we provide money for that. Di ba? Ano yung requirements to enhance business?
For example, we took over the management of the 100 Islands National Park. From 60,000 tourists in 2005, almost 200,000 ngayon. So we spend money by putting up a tourism office. We spend money by marketing 100 Islands. We spend money to stop illegal fishing doon sa 100 Islands. So, sagot mo yun, di ba? Lagi kami ng pera yun. Then yung delivery of basic services na sinasabi po ni Mayor. Marami po sa amin hindi gumagraduate sa kolehiyo. So, nagtayo kami ng State University which is provided for under the law. Di ba? Hindi ko na po hinintay ang Kongreso. Because under the local government code, pwede ko kayong magtayo eh. Bumili ako ng lupa, nagpatayo ko ng building, kinausap ko yung Pangasinan State, kayo magpatakbo niyan. Tama. Nagtatayo kami ngayon ng ospital doon sa tapat po nun. Diba, to provide additional services, medical services ay makaubayan. But more than beyond that, yung concept po namin na medical tourism. Kasi may 100 islands eh, di ba? Yes. Eh, kung gusto mo magpapogi yun rito, di sige, di ba? Magpapayat po, instant, di ba? Pwede. Tama yun. So, depende nga, yung sinasabi ko namin na common projects that ako po, yung mga kasamahan ko sa konseho, nag-agree kami at pinaprioritize namin. Then yung individual favorites po namin. Tama. Eh, iba rin yung pinaglalaban din. Tama. Ay, medyo nagkakasutilan. Mayor, nakalimutan mo ate yung project ko, yung isang kapitan. Tama. Sandali, maghintay ka, next year na lang. May inuman lang tayo ngayon. Meron akong gustong tanungin kasi para lang dun sa ordinaryong mamamayan, mangingisda o magsasaka. Kasi nabanggit mo yung mga proyekto, no? Kung merong ideya ang isang magsasaka, ordinaryong magsasaka lang, at gusto niyang abutin, sabihin sa'yo, sa mayor, sa gobyerno, anong proseso ang pwede niyang daanan para maipahiwatig niya kung ano man gusto niyang... Yung kanyang yung pangailangan. Sa modernong system natin ngayon, Facebook at saka text. Sa amin, diretso naman eh. Diretso. May gusto siya sabihin, diretso sabihin. Gusto niya, minsan mas magaganda pa ideya naman pang-karamihan tao eh. Kaso hindi mo naman palagi nakikita ang mayor eh. Hindi. Diba? So ano, dadaan ba siya muna sa barangay captain niya? Hindi na. Sa amin sa akin. Personal experience ko. Diretso sa akin. Lahat. Pupunta siya sa sitio, wala hanapin ko. Hindi, sa bahay. Ganito. May mga magandang idea kasi yung isang ordinaryong mamamayan, magsasaka, sabihin mo, di ba? Si Mang Juan. Di ba may idea siya na, boss, Mayor, pwede ba lagyan natin irigasyon yung lugar ko? Di ba magandang idea? Kasi productivity yun. Okay yun, walang problema. Pero sometimes the law requires na kailangan merong barangay resolution lang. Para mag-register. Para i-register lang yung interest and their desire na magkaroon ng irigasyon doon. So dadaan siya sa barangay. Barangay, but kasi kung minsan kasi yun, requirement yun ng batas eh. Pero yung pagsabi kay Mayor na, Mayor, pwede ba irigasyon doon? Sabi ko nga ako, bulong, sigaw, text, Facebook, pwede yun. Alam mo yun, Alex, yan yung sinasabi dun sa unang talakayan natin na participatory. Iba rin yun. So, Dapat, in the case of Mayor Rica Fuentes jurisdiction o yung distrito ninyo, palibasa maliit lang siya. Maliit diba? lang eh. At ano ba yung population nyo doon? Gano'ng karami? 150,000 lang kami. ang Ang voting namin, diba? 79,000 lang. Oo, sa amin. 80 million. Oo, so yung ganyan, kailangan talaga, participatory, meaning to say, you hear one another out, at saka dapat reachable ka talaga. Dapat lahat ng oras, accessible kayo sa tao. Kailangan ka, doon ka lang, nakaupo ka lang doon, kusapin mo yung tao. Walang checkpoint. Sa akin, ever since, kita nung opisina, hindi uso. Well, yung umigin ng appointment priority, kasi pre-scheduled eh. Pero walk-in ka, pwede. Hindi kailangan. Nakachinelis ka lang. Sige, yun ang gawin nating payo sa mga tao na sa Alaminos, pwede ka mag-walk-in. Walk-in, so entertain. Wala sa aming dress code. Okay. Kasi, not for anything else. When I go to work, na minsan naka-shorts lang, naka-chinelas lang, naka-sandals lang. Kasi maya may bisita kami, tinatakbo namin sa 100 Islands eh. So, bumabago naman doon sa nature ng lugar namin. Tama. Di ba? May mga... Bago natin tuloy ang ating magandang participatory discussion sa ating pagbabalik, alamin natin ang mga kontrobersyal na usapin tuwing lokal na pamahalaan. Yan ang gusto kong At pag-usapan. siyempre, hapiyaw din natin pag-usapan kung ano ba ang katangian ng pipiliin nating lingkod bayan sa LGU. Dito pa rin yan sa paghahanda sa hatol ng bayan.
sa National Internal Revenue, 20% ang mapupunta sa LGUs at 80% sa national government. Ang Barangay 176 sa Caloocan City ang may pinakamataas na IRA o Internal Revenue Allotment dahil sila ang pinakamalaking barangay sa Pilipinas. Welcome back sa paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Kasama pa rin natin sina Mayor Hernani Braganza ng Alaminos, Pangasinan at Mayor Jose Rica Puente ng Rosario, Cavite. Okay, may iniwanan tayong tanong kanina. Meron na akong gustong huling tanong tungkol sa IRA. Oo, bago tayo mag-move on to other things. Oo. Kung sakaling ang presidente at yung local executive hindi magkasundo o hindi magkapartido, pwede bang ipitin ng national government ang internal revenue allotment? Automatic appropriation ho yun as allocated in our General Appropriations Act. So, hindi pwede. Pangalawa, this has gone through many posts sa Supreme Court at ang ruling nga ng Supreme Court, automatic yung appropriation. So, walang magagawa ang presidente. Automatic i-release yan. Buwan darating sa amin. Ano yung pansweldo namin, kaya pag, alam na namin na itong darating, may pansweldo tayo. Tuwing first week of the month, dumadating ho yun. Sa land bank na. Automatic ho yun. Okay. Okay, so ngayon, meron tayong mga tanong galing sa ating mga viewers. Ano po? Okay, first is from Paeng of Sukat. Ano po ang opinion ninyo? Ano po ang opinion ninyo sa mga EPAL? Naku, magandang pag-usapan ito, di ba? Election-related na talaga to. Dito kasi sa amin, pati mga basketball court ay may pangalan ng mga politiko. Okay? Itong basa ko rito Panay pangalan ng mga politiko. Ano pong opinion ninyo tungkol sa EPAL? Sa Rosario, siguro isa kami sa mga munisipyo na pinatanggal ho namin lahat ng mga tarpaulin. Hindi lang dahil sa EPAL, dahil lalo ng eleksyon, dahil takot ng mga tarpaulin lalabas yan Di ba? Mga proyekto, mga projects. Ito po yung sinasabi nyo, Executive Order No. 51. Bawal ang plastic sa amin. Sa buong probinsya at sa munisipyo, may ordinansya din kami. So naglabas ako ng executive order kasi ng COMELEC na yung tarpaulin, plastic din yan, high density plastic. So pinagbawal din namin ang lahat ng tarpaulin sa Rosario. Pwede sila maglagay, hindi naman freedom of expression yan Pwede sila maglagay Pero yung environmental friendly, kunyari tela o katsa o plywood, pwede sila maglagay kung man. Pero pag EPAL na, ibig sabihin, mayat-maya naglalagay sila at may picture pa nila, ilalagay doon sa tela, tatanggalin na rin yun namin yan. Di ba? So may naman ng COMELEC. Gusto nga ng COMELEC, gano'n napuri pa nga kami sa Rosario dahil bawal ang tarpaulin sa amin, parang plastic. So, level ang playing field sa kampanya. Pero sabi niyo po, di ba, while you ban or prohibit the use of tarpaulin, payag kayo na gumamit ng more environment-friendly materials. Okay, so ano naman ho ang allowable na nilalaman nung environmentally friendly materials na yun? Hanggang saan? Ano bang limit ng mga Sabi ko ng COMELEC, 2x3. May size. 2x3, may size yun vote for senso. Mayor o vice mayor. Yun. Tapos ng eleksyon, wala yun. May common poster area naman tayo. So hindi po pwede, bawat lugar tataltalan nila ng mga kahit environmental friendly yan. Hindi pwede, tatanggalin din namin yan. So, yun yung limitasyon mo dyan. Kunyari, may project siya. Pagkatapos na, tanggalin na rin. Tapos ng event, tanggalin na rin. Di ba? So, hindi yung bawat kalye, may mukha siya. May pangalan siya. Sa amin, hindi ko naging practice yun Hindi ako naglalagay ng mukha or nagtataka nga iba Di ba? Pero, nananalo ko na. Baka naman kasi mayor hindi nyo na kailangan. Sabi mo, parang, ikaw lang naman mayor doon sa bayan mo Ano yung mayor? Diba? Kasi ito lang, diba? Siguro yung iba kasi baka gusto nilang maipakita sa mga botante na may ginagawa sila para sa kanila, di ba? Ang unfair lang kasi ganito, di ba? You put your name, your face.
Natapos ang dating ng tarpaulin, parang pera mo yun, pera ng bayan yun eh. I mean, yun lang yung undue advantage, di ba? Kasi you have to explain, ito galing sa ganitong budget sana. Kung minsan kasi tingin mo yung mga tarpaulin, hindi ganun eh. Di ba kasi parang personal money niya? Well, in fact, hindi naman eh. Di ba? Yun yung isa. Yung pangalawa, ay ang designated area. Kahit kami, may designated area. Although maraming kandidatong pasaway eh. Di ba? Sa totoo lang, I mean, ito, hindi ka pa nananalo. Pasaway ka na eh. So, kung nanalo ka, mas pasaway ka siguro. If you cannot even follow simple instructions, what right do you have running for political office? Rule by example, ika. Oo, di ba? Kasi, yun nga madalas din may nakikita ko, yung tipong hindi, wala pang eleksyon, pero makikita mo yung mga Happy Fiesta na banners, yung mga greetings, Merry Christmas, Happy New Year. So, syempre, alam nyo naman ng mga botante, medyo may pagka-skeptical na rin sila pagdating sa ganyan, di ba? Happy yan, pati araw ng patay, happy. Pwede yung araw ng patay, happy. Pag-graduate sa college. Yun ba considered as epal din yun? Announcement na yun. Siguro, alam mo ka na yun. Sorry mo. Di ba? Natutuwa lang yung magulang siguro sa pati eh. Kapal na magmukha yun. O ilang araw siguro, dapat talisin na rin yun. Kailangan, walang pa natin, wala naman yun eh. Sa totoo lang. Kaya lang, minsan, isipin mo yung ginagawa mo, di ba? There's always a time and a place for everything. Okay, isa pa hong tanong dito, galing kay Lydia ng Imus, Cavite. May mga lungsod po na nakalagay ang mukha ng mayor sa mga permit. Tama po ba ito? Kapag hindi na siya ang mayor, magpapagawa na naman ng bagong permits, hindi ba gastos yun? O nga naman, pagtapos na yung term niya, syempre may mga excess na permits dyan na may mukha pa niya, syempre hindi naman pwedeng, di ba, ipamudmud yun. So, kailangan magpagawa na panibago, so gastos din daw yun. Wala bang batas na nagsasabi kung ano ang form ng business permits? Wala naman eh. Wala naman eh. Kaya siguro sa ano na yun, delikadesa na rin. Pero nangyayari yun, ha? Sa amin, 100 Islands yung 100 Islands yung nakalagay na picture. Kasi we're promoting the 100 Islands, di ba? Kaya may isa kalendaryo naman ng Mayor's League. Ako kasi presidente sa Cavite, ng Mayor's League. Dati kasi, mukha ng mga mayors nakalagay sa kalendaryo, 2013. Nilagay ko naman ito. Alfonso Amadeo. Tsaka yung mga spots nila, tourist spots. Yun ang nilagay namin. Kasi isa pa, pagdating ng July, iba na yung mga mayors kumisar. Kalendaryo, paano mo gagamitin yan? Kalahating taon lang. Kumbaga, ang pinopromote mo kasi, yung mga produkto ng lugar na diba? Hindi naman yung mga personalities. Kaya yun, bago namin kalendaryo. Pero yung issue na yan, wala naman nilalabag na batas. Kumbaga, issue lang ng delikadesa yan. Yun nga lang ho. Well, come election time, may designated areas. So if you... Hindi, paano kung nasa business permit niya? Ibang usapan. Pag sinungaling dito, TV to, mahalala ko. Sinungaling ko, hindi mo ba sa akin, wala ko talaga. Kung bisa kasi, pribileyo na lang ng ano yun. Wala namang kaligayahan niya, makatay mo ano. And of course, come election campaigning time, may naririnig tayo na, yung mga alipores ni ganitong kandidato, tinanggal yung mga flyers ng ganitong kandidato. Sounds family. Yes. Lagana pa rin po ba yan kapag Yung mga fix, hindi mo matanggal. Totoo yan. Sabi ko nga ako may mga tao talaga na hindi pa nakakapwesto. Either sinungaling na o loko na. Totoo. Kasi pag nakapwesto, puro kalokohan mo yung ginagawa Totoo yan. Pero during election, di mahalaga yung papel ng COMELEC kasi sila nagkocontrol yan eh. Police. Oo naman ho. At the end of the day, pinakamahalagang papel dyan, yung botante. Oo nga. Huwag mong ibibenta yung boto mo. Tignan mo kung sino sumusunod sa batas. Totoo yun. Diba? Tapos, lang iboto mo. Diba? Huwag mong ipagpalit yung boto mo sa pera. Parang ganun ho. Totoo yun. Ako, I've been through many elections sa puro mayayaman yung kalabang ko. Ako sinasabi ko lang ho. Kunin yung pera lang, blagahan sa balota.
boto. Naniniwala naman sila. Hindi mo ba? Okay. Win-win yun, ha? So, hindi yung magandang manalo kayo na binili niyo yung karapatan ng tao eh. Mas masarap manalo. Nang gusto ko talaga kayo ng tao. course, Pag-feel nyo naman yun eh. Oo naman. Na yung talagang tao may gusto sa inyo kaysa maupo kayo doon wala nang pakiram sa inyo, binili ko na kayo eh. Guaranteed daw yung mga taong namimili ng boto, puro illegal ang gagawin ho, no? At papatol sa mga illegal na mga... So, yung paraan ng pagkakampanya ng kandidato, yun ang parang window mo na ito, ganito niya patatakbuhin yung lungsod kung manalo siya. Sultan na yun. Choice lang na yun. Di ba? Balo wala na sa kanya yung tao. Kasi binili ko na eh. For 3 years wala na sa akin. Kung lumapit ka sa akin, biniaraw ito, 500 na 1,000 di ba? So wala ka na servisyo makukuha sa akin. Labas doon mangyayari no. Labas doon tingnan natin mga violenting kandidato. May mga violenting kandidato eh, na hindi makalabas sa walang bodyguard, yung ganun ba? Sa amin sa Pangasinan, in the last 6 years, 5 years, dalawang may incumbent meron ko namatay sa pwesto. So, paano natin yan i-control yung electoral violence na yan? Kung nasa Pangasinan, anong experience yun yan tungkol sa electoral? Well, sabi ko ito huli, noong December, may namatay ko na mayor sa amin. Di ba? Wala ko yun, election period na ko yun. Nalagay sa hotspot nga ho yung Pangasinan eh. Kaya tuloy, yung ating DILG, yung kapulisan, nagdadagdag ho sila ng tao ko to ensure na walang political violence. Ako sinasabi ko doon mismo na hindi maganda na malagay yung Pangasinan na matuwing ang hotspot. Di ba? Sabi ko, 2 beses na nag-EDSAM, kukulit pa natin sa eleksyon. Parang tinuruan natin yung buong mundo ng mapayapang tapos tayo. Tayong unang lalabas. Ang kulit natin dito, di ba? Pero sa probinsya nyo, yung electoral violence ba tingin nyo nagana pa? Well, yes. Nagana ba siya o parang ano lang yan, paminsan-minsan lang, hindi siya kasing laganap sa ibang lugar? Alam mo, buhay yan eh. Kahit isa yun o tatlo yun, pareho buhay ho yun eh. But for you to be able, para mamatay ang isang sitting mayor, and it can happen to anybody at the end of the day. Ang problema- If you can do that to a mayor, you can do it to anybody. Tama ho. If that's a kind of culture, di ba, na magiging laganap doon sa lugar. Rather than yung culture of peace, na ang eleksyon instrumento lamang ng pagbabago. I mean, di ba? Yun ang difference. So, if that happens, baka magtuloy-tuloy yun eh. Doon sa... Ang problema ko kasi, inalisan lahat, hindi pwede mag-security mga police sa mga mayors. Kahit na nakaupo kayo. Kaya hindi po pwede yun. Mananagot ang kandidato, mananagot din yung police. Kaya binago ko bawal mag-escort ang mga police sa mga mayors. Okay. Ang po pwede lang, yung governor nakaupo, at saka yung congressman na nakaupo. Yung buhay ba ng gobernador, iba sa buhay ng mayor. Di ba, pares-pares lang buhay. Ba't sila meron? Oo nga naman, di ba? Kami wala, mga mayors. Inalisan mo lahat kami eh. Gano'n? Oo, kaya sabi ni Mayor Magasa, kami, paubahan na lang sa Diyos. Wala, willing na lang. Magdasal na lang. Kasi na, kami, naglalakad, driver ko na sa ako. Pero stronger force yun, ha? Oo naman, In fairness. Okay, so, Meron naman akong tanong tungkol sa mga parti-partido. Diba? Kunwari, dyan sa national government, you're politically affiliated, pareho kayong liberal o pareho kayong una. Pagdating ba sa local level, nagkakalaglagan ba? Well, actually, ito, in the case of Pangasinan today, yung kalaban ko po sa politika, galing po sa partidong NPC. Ako po yung LP. Pero dito sa national level, may koalisyon. So, kami kami sa liberal, ingat na ingat kami na hindi masira yung koalisyon dito sa taas. Because yung koalisyon dito sa taas, yun yung samahan na nagpapatakbo ng ating bansa ko ngayon. Di ba? And that relationship is seen beyond Malacanang, but in Congress, in both houses. At nangyayari ko yung karamihan sa mga eleksyon ng sa konsel. Na kung saan, yung sumag number 1, siya na lang ang sarili na kinakampanya. Kanya-kanya na. Ako, ang rule ko po dati ganito, habang nung tumatakbo ko. 8 o'clock ng umaga hanggang 8 o'clock ng gabi, magkakasama tayo. After that, bahala kayo sa buhay nyo. Ibig sabihin, I will allow you to do individual campaigning. But between 8 and 8, di ba? Magkakasama kami. Para makita ko ng taong bayan na iisa ho kami. Di ba? Sa amin naman, sabi ko, straight tayo. Straight. Basta sa mga meeting naman, kahit na sumata sa straight tayo. Sa totoo lang, iba siguro ngayon sa amin, sa Rosario, kasi wala ko kaming kalaban. Wala mayor, vice mayor, o konsehal, dalawa lang ako nag-file ng sa kabila.
Ano ba? So, halos wala naglagan sila sa amin. Wala naglagan sila. Napakahirap naman ang buhay niyo doon. Kasi 3 years na tayong, simula pa, ang katuwiran ko kasi, pag ikaw nahalal ngayon, bukas, simula mo na naman ang kampanya. Hindi isang araw walang mga kampanya o sa election period ka mga kampanya. So, dapat magtatanim ka na kaya, ayun na nga may patakaran, magtanim ka ng pakikisama sa tao, lahat ng tulong, ibigay mo na. At meron kang lumalapit sa akin, minsan noon, pag 95 yata, noong second term ko, humihingi ng bigas sa akin. Dahil yung kalaban ko raw, nagbibigay ng bigas. Aba? Ayaw niya rin humingi sa kanya, kundi sa akin. Ang sabi ko, para naman na akong pakikisama sa iyo. Sabi ko, pass muna itong araw na ito. Itong election lang nito, itong araw na election. Bukas, bumalik ka ulit sa akin. At tutulungan kita kung anong gusto mo. Kasi masakit sa loob ko na itong araw na election, ibibigyan pa kita. Araw-araw ka ako, tinutulungan kita. So, napayak din siya, napayak din sa sarili parang niya. hindi nga naman maganda Diba, tingnan yun. Kasi parang, di ba, kumbaga parang binibili mo yung boto mo. Parang wala kang pakikisama. Boto niya in a different sense. So, pass muna tayo, pass muna ako. Bukas ulit. The way some candidates spend money come election time. Sabi ko, unang saan galing yung pera nyo? Diba? Wow! Unbelievable, yung... May limit ba sa election spending sa local? Yata, voter. Kahit sino naman, meron. Pero binabantayan ba ng COMELEC yan? Yun ang tanong eh. Yun ang kailangan bantayan ho talaga. Diba? Alam niyo, marami ng pera ho pagdating ng eleksyon na dapat siguro pigilan ng gobyerno natin. Lalo yung mga illegal, yung pinanggagalingan. Maraming ganun eh. Some resort to, may mga kandidato na minsan nababadsa, ayan, naku, ang pera niya galing sa ganyan. Sa droga, yan naman galing sa illegal na laro. Tama. So that happens eh. Narinig ko na yan eh, kasi may mga lokal na politiko, sasabihin nila, kung hindi ko tatanggapin yung donasyon nitong weteng lord na to, pupunta doon sa kalaban ko. Yun ang dilema eh. For the record though, nung congressman ako at saka ngayon wala akong wetting sa bayan ko. In fact, the election should be about 100 million a year. If it were legal, sabi ko, at least may 3 million yung city. Di ba kasi 3% business tax. Yes. Ngayon, ang laro ata ngayon is 10 to 15% kapag yung legal yung palaro sa lugar mo. That means 15 million. Malaking bagay yung 15 million na pumasok sa kaban ng bayan. Di ba? But more than beyond that, sabi ko, patagbuin yung mga ganyang laro na sigurado yung pera ng gobyerno pumapasok sa gobyerno. Di ba? Angat yung sistema hindi ganun, magulo yan, mga laro ganyan. Doon ko galit sa akin yung kaibigan ko ngayon. Nawawalan siya ng 100 million a year sa bayan ko. At saka Saan ko natatawa? sa gastusin kasi sa politika. Parang nagkakaintindihan yung dalawa dyan. Ito pangasinan niya. Kasi... sad to say, Pangasinan is known as one of the provinces na mataas ang koleksyon ng weteng. In fact, nagkakasuhan nga po dyan yung isang mayor at saka yung governor namin ngayon ng plunder. So yan yung malaking issue kayo sa amin. Yung COMELEC resolution sa statement, yung nagpa-file ko after the election, magkano gastos mo? Hindi mo practical rin. Pero magsasabi ng totoo doon, ganito ang ginastos mo. So, dapat alam mo ng COMELEC, paano mo monitor yung gastos? Di ba? Sa propaganda, di ba? Sa campaign materials, kung ano man, di ba? Wala wala siya basihan siguro pag yung gastos sa vote buying. Ano ba ang tingin niyo sa election ba, sa lokal? Marami pa rin bumibili ng boto pagdating ng election day? Sa amin po sa Alaminos, it happens but tinatanggihan ng tao yun eh. Yung sinasabi ko nga po tatanggapin yung pera mo iboboto sa kabila. Alam nyo, yung sophisticated na ng vote buying. Kinuha ng parang poll workers. Kunyari, 100 ng botante sa presinto. 50 noon, kukunin ng poll workers. Indirect vote buying na yun eh. Kung maraming pera yung kandidato. Oo nga. Wala na yun. Gagawin lang watcher nila. Kahit isa-isa lang ang pasok sa presinto. Lahat yun, watcher mo, 50 yun sa isang presinto. Malaking pamilya, lahat kayo watcher. Ay di, indirect vote buying. Yung uling kalaban ko, meron siyang 4,000 coordinators. Ayun. Yun. So sabi niya, 4,000 bayad yun. Imagine at 1,000 each lang 4 million na yun. At 1,000, hindi lang 1,000 isa nun eh. 4,000? 4,000 at 1,000, di 4 na milyon. Alam mo, nakaka-total spending to eh. Akala mo na, shared votes na yun. Yung poll workers mismo, sa kalaban boboto yun.
kung hindi lahawak mismo yung tao, di ba? Tama Kaya yun. sinasabi ni Nani, Berganza, tama yun Alam mo, actually, kunin ng pera, Alex, yung boto, kabila. Oo. medyo I find this revelation rather unsettling kasi imagine mo pati poll workers. Oo, may ID lang Posible sila. yun, ha? Oo, all watcher. Style lang yun, style. Okay. To circumvent the law. Di ba, to go around the law. Doon sa vote buying. Sasabihin, these are may campaign volunteers, campaign coordinators, Sa labas poll watchers. ng- 4,000. Susumayo Santisima. Talaga. Alam mo, parang parang pakiwari ko mas exciting itong mundo ng mga mayor at kumpara mo sa mga ibang miyembro ng local government unit. Kasi kami nakadikit sa babae. Oo. Kami kapado Kayo namin. nakadikit sa nangyari. grassroots, Oo, kaya kayong grassroots exposed natin. talaga, no? Not for anything else. No? Yung mga kaibigan po nating senador. Pag kumuha sa TV, tapos na boxing. Yung media has a very strong influence. Right. For opposition, they cannot go around the country. Pero sa local level, talaga, personal. Di ba? Okay, so, napakaganda ng ating usapan. Pero syempre, kailangan na nating mamaalam. So, before that, we would like to ask our guests to, deliver their parting message to our viewers. Ako ba muna? Sige po. Sa akin lang kasi, yung eleksyon, yan ay isang araw nila, di ba? So, huwag tayo masyadong dibdibin natin o depende sa issues, di ba? Kung anong programa ng mga kandidato, mas maganda yung kanilang bibigyan ng servisyo sa tao, hindi boto ninyo. Huwag yung pamandalian lang na konsiderasyon. So, mas maganda, kung ikaw naman yung kandidato, mas maganda, manalo ka, na mahal ka talaga ng tao. Gusto ko iluklok ng tao. Ang feeling mo, mas maganda yun. Yung euphoria, doon yun. Yung natatandaan ka for what you Mahal ka ng tao. accomplished, ano? Oo. Hindi yung binigli mo sila. Bali wala lahat yan pagdating ng araw. Ha? Di ba, Nani? Ay, totoo po yun, Tito. Tito, dahil magkamag-anak. Tito talaga. Hindi ba? Wala. Ako, I look at elections as parang instrument of change, for change. Yun ang tingin ko nun eh. Hindi mo dapat, at since ganun ang tingin ko rito, iniingatan ko po yung pamamaraan ng eleksyon. Di ba? Na kapag ikaw ay nanalo, ingatan mo rin yung tiwala ng mamamayan sa'yo. At ako nagpapasalamat naman po sa aking mga kababayan na sa harap ng maraming laban na pinagdaanan ko po sa politika, hanggat ngayon nandito po ako. At siyempre, kahit paano, utang ko po sa kanila yung paglaki ko po sa politika at bayad ko naman po sa service. Hindi mo panloloko. Ganun lang po talaga. Di ba? Yan po, Ma'am Pinky. Alex, maraming salamat. Yes, maraming salamat, Mayor Braganza, and of course, Mayor Rica Frente, for being with us in today's show. And of course, huwag kayong bibitiw sa ating talakayan ng paghanda sa Hatol ng Bayan. Magbabalik po kami. Okay, Alex, meron pa tayong mga feedback dito galing sa ating mga viewers. Ito ay galing kay Sixto Manalili. Sabi niya, galing siya Muntinlupa. Sabi niya, dapat lang po na gawin ng ibang alkalde ang sinabi ng inyong mga guests. Tama po na produkto ng lugar ang inyong ipopromote. Imbis na mukha nila ang naka-blaster sa tarpaulin. Oo nga naman, di ba? Good point yun. Actually, gusto ko yung idea ni Mayor Rica Frente na yung mga produkto nila ang nakalagay. Sa business permit, ha? Oo, hindi yung mukha nung Grabe, pati sa business permit, may mukha ng mayor. Walang patawad. Okay, and of course, from Nathaniel of Batangas, tama yung mga guests ninyo. Kulang talaga sa delikadesa ang politika dito sa Pilipinas. Sana talagang magbago na yung lumang sistema. Hopefully nga, Kaya diba? magkaroon ng konting kahihiyan. Oo, delikadesa is the word. And of course, bago tayo mamaalam, we'd like to thank Ergo Contracts Philippines. They're located at 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City, Philippines. You can call them up at 843-1177 or email them at sales_ergocontracts.com or visit their website at www.ergocontracts.com. At of course, muli na naman po tayong nalinawan ngayong araw, di ba, Alex? Maraming salamat po sa mga nagpadala ng tanong at komento. Of course, and samahan ninyo kami uli bukas. Dito pa rin sa paghahanda sa Hatol ng Bayan. Ako po si Pinky Aceron. At ako naman si Alex Colet, nagsasabing ang pagboto ay karapatan
at pribileho. Huwag nating sayangin ito. Hanggang bukas, maraming salamat sa inyong panonood.